Yan, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Na in today's video, Taurus, alamin natin no, kung maging kapalaran ninyo in 90 days. So, ito yung magiging kapalaran niyo. Kukuha din tayo ng mga mensahe at gabay para sa inyong magiging kapalaran in 90 days. Ayan, kukuha ko ng mga oracle cards. Napaalala lang, Taurus, kaya lagi ko pong kayong pinapaalahanan na lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube channel to ay general reading. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Ayan. Start na tayo. Taurus, kapalaran in 90 days for our Taurus. First card, Taurus, you have the Arrow. Next energy, you have the Sorcerer. Next card, the Tree of Life. Very interesting yung mga cards niyo, Taurus, no? Last card, you have the Wind. Okay. Okay, Taurus. Umpisahan natin sa the Arrow. Okay. So sa mundo ng mga oracle cards, no, bawat simbolo at imahe ay nagdadala ng mga mensahe at aral na maaaring makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga kaakit-akit na baraha ay ang The Arrow. Ang barahang ito, Taurus, ay kumakatawan sa mga idea ng focus, pag-navigate, at pagtutok sa mga layunin natin sa buhay. Okay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga prediksyon, okay, batay sa mga barahang ito sa sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. So sa pag-ibig at relasyon, ang The Arrow card ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at direksyon. Taurus, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaring mangangahulugan ito na kailangan mong magtuon ng pansin sa mga aspeto ng inyong pagsasama na nangangailangan ng pagbabago o pagpapabuti. Ang barahang ito ay nag-uudyok sa iyo na maging tapat sa iyong damdamin at ipahayag ang iyong mga saloobin. Sa mga single na Taurus dyan, maaari din itong magpapahiwatig na ang tamang tao ay paparating, kaya't maging handa maging handa kang buksan ng iyong puso. Okay? And then next, you have, pagdating sa iyong aspeto ng karera, ang The Arrow card ay isang simbolo ng pagsisikap at purong intensyon. Ito ay nagsasaad ng iyong pagpinagdadaraanan sa trabaho ay may malinaw na layunin. Ang iyong dedikasyon at determinasyon, Taurus, ay magiging susi sa iyong tagumpay. Kung ikaw ay nag-iisip na lumipat ng trabaho o magsimula ng bagong proyekto, magandang panahon ito upang sundan ang iyong mga pangarap. Huwag matakot na itama ang iyong landas kung kinakailangan. Pagdating sa kalusugan, ang barahang ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalagayan. Ang The Arrow card ay nagpapakita na may mga hamon na maaaring humadlang sa inyong kalusugan, ngunit ito rin ay nagsasaad na may kakayahan ka upang malampasan ang mga ito. Maglaan ng oras para sa mga gawain na makapagpabuti ng iyong kalusugan tulad ng ehersisyo, tamang nutrisyon at pahinga. Huwag kalimutang balansehin ang iyong trabaho at personal na buhay. Sa larangan ng pananalapi, Taurus, ang The Arrow card ay nagsasaad ng mga oportunidad na dapat mong samantalahin. Magandang panahon ito para mag-invest o magplano ng mga patatag na estratehiya sa iyong finances. Gayunpaman, dapat din maging maingat at magplano ng maigi upang maiwasan ang masamang desisyon o ang maling desisyon. Ang focus sa iyong mga layunin sa pananalapi ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga pangarap. Now, sa spiritual na pananaw, Taurus, ang The Arrow card ay nagtuturo sa atin na maging mapanuri sa ating landas at mga desisyon.
hinahamon tayo nitong tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng ating mga layunin. Kung ikaw ay nasa isang spiritual na paglalakbay, maaring ito ay magsilbing gabay upang mas maunawaan ang iyong tunay na sarili. Maglaan ng oras para sa pagmuni-muni at koneksyon sa iyong espiritu. So, sa konklusyon, ang arrow card ay hindi lamang simbolo ng direksyon, towards, kundi ng determinasyon at pagsisikap sa iyong paglalakbay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Huwag kalimutang patuloy na itutok ang iyong pansin sa inyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at tapat sa iyong sarili, maaari mong makamit ang tagumpay ng iyong minimithi. Ang barahang ito ay paalala na anuman ang iyong landas, ikaw ay may kakayahang magtakda ng direksyon tungo sa iyong hinaharap. Naway ang mga mensahe ng arrow card ay makakapagbigay ng inspirasyon at gabay sa iyong buhay. Ayan. Next, you have the sorcerer. Okay. Ang kahalagahan ng oracle card na ito, the sorcerer, ay at ang mga pag-usapan natin, no? So, the sorcerer, isang makapangyarang simbolo ng puno ng misteryo, karunungan at kakayahan. Ang card na ito ay madalas na nauugnay sa ating sariling kakayahan na lumikha ng ating kapalaran at mag-manifest ng mga nais natin sa buhay. So, dito sa video na to, tatalakayin natin ang kahulugan ng sorcerer at mga posibleng pagtataya nito sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Okay. Sa kahulugan, ang sorcerer ay kumakatawan sa isang taong mayroong kontrol sa kanyang kapaligiran at mayroon siyang kasanayan sa mahika. Simbolo ng ating kakayang magpabago ng ating sitwasyon. Taurus, ang card na ito ay nagsisilbing paalala ng ating mga intensyon at pagninilay-nilay ay may malaking epekto sa ating realidad. Ang mga elementong nakapaloob dito tulad ng wapring, pagsasanay at pagkamatsyag ay nagpapakita na may mga bagay tayong kailangan gawin upang mapanatili at mapaunlad ang ating kakayahan. Okay. Now, pagdating sa pag-ibig at relasyon, ang sorcerer card ay nagdadala ng mensahe ng pagmamaniobra at paglikha sa mga relasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, Taurus, nag-uudyok ito na maging mas mapanikha. Subukan mong lumikha ng bagong mga karanasan at alon ng kasiyahan kasama ang iyong kaperahan. Sa mga nag-iisa, mga single dyan, maaring maging panahon na para makipag-ugnayan sa mga ibang tao at tumikha ng bagong koneksyon. No, pagdating sa aspeto ng trabaho at pananalapi, ang card na ito ay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng initiative at pagsasamantala sa mga pagkakataon. Maaring mayroon kang mga kasanayan na hindi mo pa natutuklasan, Taurus, no? Huwag matakot na ipakita ang iyong kakayahan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang iyong mga layunin. Ang pag-iisip ng masinop at maginhawa sa pananalapi ay magiging bahagi ng mensahe ng the sorcerer card. Now, sa usaping kalusugan, ang mensahe ng the sorcerer ay ang pagkakaroon ng responsibilidad sa iyong sariling kalagayan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, ehersisyo at positibong pag-iisip. Kaya mong pagyamanin ang iyong kalusugan. Ang card na ito ay nag-uudyok din sa pagkakaroon ng mga ritual o prakisyong tumutulong sa iyong mental at pisikal na kagalingan tulad ng meditasyon at yoga. Sa spiritual na paglago, Taurus, ang the sorcerer card ay konektado sa mga supernatural na elemento. Nangungulugan ito na maaring itong magbigay ng inspirasyon sa iyong spiritual na paglalakbay. Ito ay nagsisilbing paanyaya na mag-explore sa iyong sariling spiritual na landas, maging sa pamamagitan ng mga simbolo, no, seremonya o iba pang mga pagsasanay na makakapagpaunlad sa iyo.
Sa personal na paglago, Taurus, isang pangunahing mensahe ng The Sorcerer ay ang kahalagahan ng pagkilala sa iyong sariling lakas at kakayahan. Huwag mag-atubiling sumubok ng mga bagong bagay at magpakatatag sa iyong mga layunin. Okay, ito rin ay nagtuturo sa atin na ang ating pagnanasa at determinasyon ay may kapangyarihang lumikha ng mga positibong pagbabago sa ating buhay. So, ang Sorcerer ay hindi lamang isang card. Ito ay isang paanyaya na yakapin ng ating kakayahan at lumikha ng ating kapalaran. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasabuhay ng mensaheng dala nito, mas mapapalakas natin ang ating mga sarili at mas matutulungan ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan, Taurus, mayroon tayong kapangyarihan na baguhin ang ating mundo. Basta tayo ay naniniwala sa ating sariling kakayahan. Maging inspirasyon tayo sa mga tao sa ating paligid. Right. Okay, next you have the Tree of Life. Okay, ang puno ng buhay. Ayan. Ang puno ng buhay, isa sa mga pinaka-maimpluwensyang simbolo na maaaring makita. No? Ang simbolo ng puno ay hindi lamang isang simpleng larawan. Ito ay puno ng simbolismo at mga mensahe na nag-aalok ng gabay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. So, tatalakayin natin ngayon ng mga prediction about dito, no? Sa iba't ibang aspeto ng inyong o ating buhay, Taurus. Sa emosyonal na aspeto, ang puno ng buhay or the Tree of Life, ay kadalasang ay nagpapahiwatig ng pag-unlad at paglago sa ating emosyonal na estado. Kapag lumitaw ang card na ito sa isang pagbabasa, maaring ipahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pag-explore sa iyong damdamin. Taurus, maaring ito ay isang panahon ng pagpapagaling mula sa mga nakaraan o pagsasara sa mga issue na matagal nang binabalikan. Ayan. Sa panahon ito, mahalaga ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya. Ang makulay na dahon ng puno ay nagsisilbing simbolo ng mga bagong simula at mga pagkakataon para sa emosyonal na pag-unlad. Now, sa aspeto ng espiritualidad, ang puno ng buhay nagsisilbing koneksyon sa ating mga ninuno at ang mas mataas na puwersa. No? Nag-uugnay ito sa mga simbolo ng karunungan at kaalaman na ipinapamana sa atin. Ang pagsasagawa ng meditasyon at pagninay-nilay ay maring mabigay daan sa mas malalim na koneksyon sa inyong spiritual na bahagi, Taurus. Kapag lumitaw ang card na ito, maaring ito ay isang paalala na dapat tayong makinig sa ating intuition at sundan ang ating spiritual na landas. Now, sa material na aspeto, itong card na to ay maaring pinapahiwatig o nagpapahiwatig ng kasaganaan at seguridad. Ang mga ugat ng puno ay kumakatawan sa matibay na pundasyon ng iyong mga pinansyal at material na kainak. Okay? Ipinapot nito ang mensahe ang dapat tayo maging maingat at responsable sa ating mga desisyon sa pananalapi. Maaari rin itong mahulugan ng iyong mga paghihirap sa pananalapi ay unti-unting maglalaho. Taurus. At maaari kang umasa sa mga swerte at bagong oportunidad na darating sa hinaharap. Now, sa interpersonal na relasyon, itong card na to ay nagpapakita ng mga koneksyon at relasyon na nagkakaroon ng lalim. Maaari itong isang pagkakataon na muling pag-isipan ng mga ugnayan kung sila ay nakakaunlad at nagbibigay inspirasyon o kung may mga bahagi na dapat pagtuunan ng pansin. Ang mga sanga ng puno ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang mga kaibigan, pamilya at kahit mga romantikong relasyon. Ito ay nag-uudyok na dapat tayong magtanim ng mga buto ng pagmamahal at pag-unawa upang mapanatili ang masiglang relasyon. So, ang puno ng buhay or Tree of Life, Taurus, ay isang makapangyarihang simbolo na nag-aalok ng mga positibong prediction sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Sa pag-unawa at pagtanggap sa mga mensaheng dala nito, maaari ninyong makapag-ugong sa mas maliwanag at
Masagana ang hinarap. Sa bawat pagkalikha ng ating destinasyon, tandaan ang paglalakbay ay kasing halaga ng destinasyon, Taurus. Kahit hayaang ihandog sa atin ng puno ng buhay ang mga aral at gabay na kailangan natin sa ating patuloy na pag-unlad. Next card, Taurus, the wind. Ang hangin ay may malalim na kahulugan, no, Taurus, at simbolismo. At ang card na ito ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa pagbabago, paggalaw at koneksyon. So, tatalakayan natin yung mga potensyal na prediksyon ng card na ito sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Sa pag-ibig at relasyon, ang card na ito ay nagmumungkahi ng mga pagbabago at bagong simula. Maaring magpahiwatig ito ng pagdating ng bagong pag-ibig o pagbabago sa kasalukuyang relasyon. Kung ikaw ay single, Taurus, maaring may mapagkakataon sa paligid na magdadala sa iyo ng isang tao na magiging malaga sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon na, Taurus, ito ay maaring nangangahulugan ng pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan o mas malalim na koneksyon sa iyong kapirahan. Ang hangin ay nagdadala ng sariwang simoy, no? Kahit maging bukas sa mga bagong karanasan. Sa aspeto ng karera at pinansyal, ang card na ito ay nagmumungkahi ng mga bagong pagkakataon at pagbabago. Maaring may mga bagong proyekto o trabaho na darating at mahalaga na maging handa sa mga ito. Ang hangin ay nagsasaad din ng paglipat at pag-unlad, kaya maaring magandang panahon ito para sa mga hakbang na kailangan mong gawin para sa iyong professional growth. Sa pananalapi, maging mapanuri sa iyong mga desisyon. Ang mga pagbabagong ito ay maaari magsimula ng bagong yugto sa iyong pinansyal na kalagayan. Sa larangan ng kalusugan, ang card na ito ay maaaring manghulugan ng pangangailangan para sa pagbabago sa iyong lifestyle. Maaaring oras na upang muling pag-isipan ang iyong mga gawi tulad ng pagkain, ehersisyo at mental wellness. Ang hangin ay sumasagisag sa pag-refresh ng isip at mga bagong aktibidad tulad ng yoga o meditation upang mahanap ang iyong equilibrium at katahimikan sa gitna ng mga pagbabago. Sa spiritual na aspeto, ang card na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging mas bukas sa mga mensahe ng universe. Ang hangin ay sumasagisag sa enerhiya at komunikasyon, kaya't maaaring may mga intuition o signs na nagnais iparating sa iyo. Itaguyod ang iyong koneksyon sa spiritual na mundo sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, pagmuni-muni o kahit mga simpleng paglalakad sa kalikasan. Sa mga panahong ito, maaaring madami kang matutunan tungkol sa iyong sarili at sa iyong layunin sa buhay. So sa kabuuan, Taurus, ang card na ito ay nagdadala ng mga mensahe ng pagbabago at paggalaw. Nagpapakita ito ng pag-usad sa buhay at ang kahalagahan ng pagiging adaptable. Sa mga susunod na linggo o buwan, buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan, Taurus, at huwag matakot sa mga pagbabago na nagiging bahagi o magiging bahagi ng iyong paglalakbay. Ayan. So, paano makatulong sa iyo ang card na ito? Sa iyo, tanggapin ang mga pagbabago, huwag matakot sa mga pagbabagong darating. Ang mga ito ay bahagi ng magandang mong paglalakbay. Kumonekta sa iyong intuition, makinig sa iyong puso at isipan, may mga mensahe na sadyang ipinapadala sa iyo. Okay? Maging bukas sa bagong karanasan. Hamakin ang mga mangyayari at mag-explore ng mga bagong oportunidad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. So sa kabuuan at sa huli, Taurus, ang card na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng paggalaw at ang bawat pagkakataon ay may dalang potensyal na paglago. Okay? Patuloy na tatakan ang iyong landas ng mga positibong pagbabago. Alright, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Yan po ang mga mensahe, gabay at kapalaran ninyo in 90 days. Ayan, maraming salamat. Let me know if nagustuhan niyo ang pakikinig o panunood dito sa video na to. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe para wala kayong makaligtaan sa mga susunod na upload. At kung nagustuhan ninyo at naka-resonate kayo dito sa reading na to, at if you want to claim the energy of this reading, okay, leave a comment down below. Maraming salamat, Taurus.
Ingat po and God bless. Inaanayahan ko po kayo na mag-follow sa akin sa Facebook page. Ayan, sa mga interesado pong makita no, ang aking mga paninda, lahat ng mga pampaswerteng produkto na binibenta ko, makikita nyo po sa website ko. Okay? Paano po nyo mahanap ang aking website? Kung pupunta po kayo dito sa aking YouTube channel sa homepage ko, makikita nyo po dito yung description ng aking YouTube. Ayan po. Pag i-click nyo yan, makikita nyo po yung description ng aking YouTube channel. Sa pinakababa po, nandyan po ang mga links ng aking website at Facebook page. And to make sure po na ako po ang nafa-follow ninyo sa Facebook page at hindi po yung gumagaya sa akin na scammer, mag-ingat po kasi may gumagaya po sa Facebook page ko. Pati profile pic ko, pati mga postings ko, pati lahat na ng mga pinopost ko, ginagaya, live selling, lahat na ginagaya. Pero hindi lang po nila magagaya yung mode of payment ko. Lagi ko po kayong papaalahanin na yung mode of payment ko po, 3 lamang po. Okay? GCash, CIMB Bank, at Maya Wallet. Wala po akong BDO, wala po akong BPI. Yung bank ko po, iisa lang. CIMB Bank lang po. At iisang pangalan lang po ang magre-receive ng inyong pambayad. Angel Francia Feliciano. Pag iba pong pangalan ang papadalhan ng inyong pambayad, ingat po, scammer po yan. Baka akala nyo ako yung isang Bono Magos na nakakausap nyo, but then magugulat kayo, hindi Angel Francia Feliciano ang papadala nyo ng pera. Scammer po yan, mag-ingat po, hindi po ako yan. Okay? So ayan po, now punta lang kayo dito sa aking YouTube channel homepage, and then makikita nyo yung description ng aking YouTube, and sa pinakababa andyan po yung links ng aking website. Sa website po, makikita nyo po ang lahat ng produkto na meron ako. Okay, kung nakikita nyo yan, may dalawang nakalinya dyan sa taas. I-click nyo lang yan at then lalabas na po yung mga menu. Makikita nyo dyan yung mga bracelets and amulets. Ayan, i-click nyo lamang yan and then lalabas na dyan yung mga bracelet. I-click nyo lamang yung picture. Yan, para makita nyo yung description ng mga product ko. Nakasulat dyan yung benefits, paano gamitin, instruction, ayan. Balik na naman kayo. Ayan, andyan po lahat. Yung services ko, yung tarot reading, magkano, and then yung mga spell jars nakalagay po dyan. Although hindi pa totally tapos yung website ko kasi ongoing pa rin, under construction pa rin, pero at least meron na kayong makikita mga produkto and then pwede na kayong bumili. Paano bumili? Kung hindi kayo sanay na bumili dito sa website ko, okay, pwede naman dito kayo bumili kung may mga card kayo, mga PayPal kayo, may PayPal kayo. Pero kung wala, okay, just take a screenshot. Okay, so gusto nyong bilhin ng mga crystal necklace, ayan, i-click nyo lang yan mga madam at sir, yung mga picture para makita ninyo. Lalabas yung mga description, makikita, mababasa niyo kung para saan tong crystal na to. Take a screenshot of the item, and then, pagkatapos yun ang makuha, pagtapos na kayo sa mga screenshot ninyo, na-screenshot nyo na yung mga gusto nyong bilhin, ipadala nyo po dito sa Facebook page. Dito po kayo mag-click to make sure na ako po yung nafa-follow ninyo. Ayan. Mariredirect kayo din. I-message nyo sa akin yung mga, ipadala nyo sa akin sa messenger yung mga screenshot ninyo na nakuha nyo sa aking website. And then dun po ang ating transaction. Okay? So maraming salamat. Ingat po sa mga scammers ngayon. Okay? Ingat po and good luck. Maraming salamat po.